Hello mga kasimple! Another vlog, another new vlog na naman natin, no? Dahil aalis ako mamaya sa work, kailangan kong kumain para may lakas tayo ng ating paglukdador ngayon. So ayan nga mga kasimple, kahit anong kabisi-bisi ko, hindi talaga ako magpapatalo. Magluluto talaga ako guys. So medyo kunti-kunti na ngayon ang rice natin, no? Mas marami ang gulay. Gulay pala ito guys, pichay at saka repolyo. Nilagyan natin ng tuna kasi wala tayong sardinas. So pa-idea-idea na lang tayo nito mga kasimple. Actually marami akong karne sa aking ref. Sabi ko pahinga muna ako sa karne-karne, no? Pasig kadugayan ani ba, magkakurikong na ako sa karne. Oo, kasi guys, pag masobrahan talaga ako sa karne, masakit ang mga paa ko, ang mga binti ko. Kaya ito na, sabi ko, ito muna ngayon. Gulay-gulay muna tayo para healthy. So, ito na nga, sabi ng aking followers, yung nag-comment sa aking video, sabi niya, yaks naman day, hindi ka gumamit ng putsara. Okay lang yan, auntie. Ano palang ginagamit niyo, auntie, sa inyo? Paa? So, ayan auntie, kung saan ako comfortable, walang makapagsabi sa akin, kahit na nga ang asawa ko. Tiningnan na lang niya ako kapag kumakait ako, nagkakamay ako. Kasi sabi ni Papang Kano, marami ang ating tinidor at kutsara, bakit ko daw hindi ginamit? Sabi ko, mas gusto kong magkamay, kung saan ako comfortable, nandoon ako. So, wag mo lang akong anuhin kung anong gusto ko, ha? Kasi ayan ang mga kasimple. So, kung ayaw mo manood ng aking video, okay lang yan mga kasimple, no? So, mas masarap kumain kapag nagkakamay, lalo na mabilisan ang pag mo, marami ka pang gawain na trabaho naghihintay sa'yo, mas madali yan. Hindi na nga ako tumayo, hindi na nga ako nakaupo, tumayo na lang talaga ako dito kasi alam ko lang talaga mga kasimple na marami akong gawain kasi uupo pa ako mamaya, makalimutan ko na yung mga gawain ko ba hanggang sa matagal na aking upuan. So, ito na nga, ipaalis na tayo ng work, iniwan ko ng mga anak ko. Nasa labas sila, nasa sa playground namin kasama si Papang Kano. Kasi Saturday ngayon dito sa Amerika, walang pasok ang mga anak ko at sa bahay din si Papang Kano. Monday to Friday lang yung si Papang Kano pumapasok sa work niya. Kaya ayan, siya ang in charge sa mga anak namin pag wala ako sa bahay. Kaya ayan na nga mga kasimple, ito yung kinabuhi sa ating dito sa Amerika. Yan, so ito talagang totoo mga kasimple, no? Hindi yan sinungaling. Totoong buhay sa Amerika. Yung akala nila, aruhay ang buhay dito sa Amerika, no? Hindi maaruhay ang buhay dito, guys. Kailangan natin magkayo, iwan ang mga anak natin sa bahay. Kaya ayan na, swerte na nga ako din nakapag-drive na ako. Kasi hindi na masyado si Papang Kano magkargada-kargada sa akin, sundo hatid. Kaya ayan na. Nandoon na, naglagot na ang mami kasi si Papang Kano hindi niya pinaano, baka maatrasan ko naman si Mima dito. Pero nakikita ko naman talaga mga kasimple si Mima sa aking mirror. Nasa nasa right side ko siya. Ayan na nga mga kasimple, aalis na tayo. Kaya sabihin ko sa inyo, ang buhay sa Amerika talaga mga kasimple, hindi talaga madali. Lalong may maliit ka pa. Ayaw ko sanang iwan ng mga anak ko sa bahay, guys. Masakit sa akin, iwan ko sila sa bahay kapag wala talagang, hindi ako nag-aalaga sa kanila. Ako, kahit asawa ko nag-aalaga, pero gustong gusto ko ako mag-alaga, pero wala akong magawa eh. So, ito yung buhay sa Amerika. Sasabihin ko sa iyo yung totoo, hindi madali dito ha, kaya hindi rin madali maghihingi sa akin ng pera. Kaya, kung nahirapan naman ako, mahirap din kayo dyan, magkayod na lang kayo dyan, no? Huwag lagi kayo maghihingi sa akin kasi hindi basta-basta magkumita dito sa Amerika. Iniwan ko nga ang mga anak ko para lang talaga magkapira ako, no? Kaya, ito na mga kasimple, klaruhin ko talaga sa inyo, no? Hindi madali kumita dito sa Amerika. Kung wala kang trabaho, wala kang pera. Kaya wag basta-basta maghingi sa mga OFW, sa mga nasa abroad, ng kaparentihan natin, no? Kaya ang buhay dito mga kasimple, hindi madali, no? Kumikita nga ng malaki, no? Pero malaki din ang expenses. Kaya sa mga OFW dyan. Ayan. So, ako ngayon mga kasimple, natututo na talaga ako. Kasi ako pa ang naubusan. Kahit wala akong naghambag-hambag sa aking asawa, pero nauubusan ako minsan kasi sabi ko natututo na talaga ako ngayon. 2024, kailangan mo nang baguhin yan kasimple. Kasi ako talaga mga kasimple, sobra ako mapagbigay. Pero sa sobrang mapagbigay, minsan ako ang sasaktan. Kaya yan, ako kahit walang nangungumusta sa akin, okay lang yan.
Basta ang aking ngayon guys, baguhin ko na talaga ang aking ugali talaga na mapagbigay. Ubos na ubos ang ipon ng kasimple nyo, kaya kailangan natin mga OFW magtira para sa atin para hindi tayo masaktan. Kaya ayan ang tunay talaga na kinabuhi sa ng mga OFW. Kaya wag tayo magtampo kapag hindi tayo mabigyan ng ating relatives nga nasa ibang bansa. Kasi sila, hindi natin alam ang buhay nila. Minsan, hindi natin sila pinapansin, hindi natin sila kinukumusta, or kukumustahin lang natin sila dahil mayroon tayong kailangan sa kanila. Yan ang reality mga kasimple. Kaya, magkayod na lang kayo na sa inyo, no? Huwag lang tayong hingi ng hingi lagi. Ayan, God bless all. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to follow and share. Ayan na nga mga kasimple, nag-drive na ako pupunta sa aking, sa work ko. Siyempre, kailangan natin magkayod. Ayan, iniisip ko lagi mga anak ko. Kahit asawa ko nagbantay, pero lagi ko siyang pina-follow up. Parang ginagawa ng mga anak ko. Ayan, so, nung talaga pumasok si Mima, sobra ko talagang iyak sa kanya. Pumasok si Mima sa work. Pumasok si Mima sa school, talagang umiiyak ako. Nabaguhan lang ako noon mga kasimple, pero ngayon okay na. So, ayan na nga, malapit na tayo. Malapit na dito ang work ko mga kasimple. Ayan. Thank you sa laging nanonood ng aking videos. God bless all guys and love you all. Ingat kayo lagi guys. Ayan. Maraming salamat sa laging nanonood ng aking video. God bless po. Bye-bye. Andito na tayo guys. Dito na yung work ko mga kasimple. Ayan. Natutur ko na kayo sa aking work. Kung saan ako nag-work. Bye-bye.